Ito guys, meron tayong mini PC na PC version ng Wi-Fi 5. Ito yung setup natin, unmanageable na hub, giga. Tapos meron din tayong USB LAN. Ginawa natin to para ma-set natin yung ating VLAN ID, no? Bawat 5v5 router natin. So, ito ang VLAN 14. Saka ito naman ay VLAN 15. Meron tayong dalawang sub-vendor dito. So, yung first sub-vendor natin, yan yung sa main. Bali, yung main natin ay meron siyang antenna, dalawa, naka VLAN at saka naka USB LAN. Tapos ito naman, pangalawang sub-vendor, dito siya sa VLAN 15 naka-combined, no? So, naka-auto-select to mga ibigan. Ito yung maganda sa Wi-Fi 5. So, tingnan nyo. Dito tayo una sa naka-USB LAN, no? Itong highly Wi-Fi tester 2.4 GHz. Okay, automatic. Tatay sa Google Chrome. Ito sa Chrome tayo. Okay. So, ayan. Win domain. Naka-auto-select to mga ibigan, ha? Mag-insert coin tayo. Insert coin. So, syempre, dun tayo mag-insert sa main. Yan yung coin slot ng main. Pero pag, dito tayo sa pangalawa, hindi po papasok yan, no? Ayan. Hindi po mag-credit yan. Pumasok siya kasi wala siyang GST dito. Wala pong pangbara ng coins, no? Pero hindi mag-credit. So, dapat dito siya sa main vendor natin. So, hulugan natin. Ayun, 5 pesos. Ito. Ayan, nag-credit siya. So, click ko lang yung extend. So, main vendor. Ngayon, pupunta tayo sa pangalawang sub-vendor. Pakita natin na naka-auto-select to. So, sa vendor 2, itong VLAN 15, ito yung highly vendor 2. So, hanapin ko yung highly vendor 2. Asa na? Highly vendor 2. Hindi pala. Ito pala ay highly vendor 2.4 GHz ito. Kasi hindi pwedeng i-bind. So, click ko ito. Ayan. Wait lang natin. So, punta tayo sa Google Chrome. Ayan, nakita ninyo, automatic auto-select to sa vendor 2. So, hindi na siya sa